Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin, komentuhan po natin ang speech po, ang talumpati ng Pastor Kibuloy sa nakaraang rally po, nitong nakaraang gabi sa laban na kasama ang Bayang Rally. Nagsalita po ang Pastor Kibuloy ah, sa mga issue na binabato sa kanya kung bakit siya ginigipit mga katambay. At syempre, bago tinumpisahan, kung nagugustuhan niyo po ang ating maliit na channel, yung Tambayang Makabayan po, syempre dito sa YouTube at sa TikTok po, Tambayang Makabayan, yung syempre, komento ni Kamanong. Umpisahan na po natin mga katambay ang pahayag ni Pastor Kibuloy at komentuhan po natin mga katambay. Ako'y ginagawang issue para matabunan ang tunay na issue. Ibalik po natin doon. Sumigaw tayo, no to PI, no to Chacha, protect the Constitution, open the books, liquidate with receipts all the people's money. Magandang araw sa lahat ng naririto ngayon sa ating rally. Magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Magandang araw din naman sa lahat ng mga kababayan nating nasa ibayong dagat, lahat po ng mga OFWs, at lahat po kayo na nandirito sa ating laban kasama ang Bayan Prayer Rally. At lahat ng mga Kingdom citizens, praise the Almighty Father. Lahat kayong mga kabataan, lahat ng mga magulang, at lahat po ng mga kababayan nating merong puso ng pagmamahal sa ating inang bayang Pilipinas. Sa atin pong mga katutubo, lahat kayo, mahal na mahal ng ating dakilang Ama. Alhamdulillah, lahat po ng ating mga kapatid na mga Muslim, lahat po kayo, pagpalain ng ating dakilang Ama sa inyong pakikisa at sa buong sambayan ng Pilipinas na nagmimithi ng kapayapaan, kabutihan at kaunlaran para po sa ating bansang Pilipinas. Nandirito po tayo sa ating laban kasama ang Bayan Prayer Rally dahil po sa isang bagay na ating hinihiling sa ating dakilang Ama na tayo ay mabigyan ng kapayapaan at hindi po magkakaroon ng kapayapaan kung wala pong hustisya. Ito ang rally na hindi lamang po para sa akin. Hindi lamang po nakapalibot ang rally ito sa katauhan ni Pastor Kibuloy. Ito po ay nakapalibot sa katauhan ng lahat ng bansang Pilipinas at lahat ng mga Pilipinong may mithiing katulad ko. At ngayon, ako po ay nakita ninyo na bugbog sarado na sa lahat ng mga akusasyon at lahat po ng mga ginagawa para halos araw-arawin tayo sa hearing sa Senado, sa Kongreso. At nakita ko kung ano ang pinagmulan ng sigalot ng bayan na ating dapat na malaman kung ano ang pinasimulan nito, bakit tayo ay nagkaroon ng discontentment sa ating mga puso, sapagkat nakikita natin na ang katarungan ay parang nawawala sa atin at ang karapatan natin at ang ating kalayaan. Mula po ito sa programa ng SMNI na mayroon tayong programang Laban Kasama ang Bayan at ito ay ang pagtuligsa at ating paglalantad ng kabulukan ng CPP, NPA, NDF. Isa po yun. Pero ang isa pong pinakamahalaga ay yung gikan sa masa para sa masa ng ating former Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagpasimula po ito nung sinabi niyang
buksan ang libro nung nakita nating ginigipit si Vice President Sara sa lahat ng paraan. Hindi natin alam kung bakit. Napakabait naman ng ating Vice President at napakatalino at napakasipag sa kanyang trabaho. Pagkatapos, kinawawa rin siya doon sa Kongreso. At pagkatapos, nangusap ang ating Pangulo na ang libro ay dapat buksan kung ano ang nangyayari sa kaban ng bayan na nasa pangangalaga ng Kongreso ni Martin Romualdez. At ito ang naging ugat ng lahat ng ito na mula noon ay ginipit po ang SMNI. Ayan po mga katambay. At ito ay Yun na po yung pinakabuod ng prayer rally sa pagsasalita po ni pangunguna po ni Pastor Kibuloy. Dinetalye niya po lahat kung paano nagsimula ang sinasabing panggigipit po sa kanya. Yung kanyang kanyang programa, yung isang gigan sa masa, saka yung laban kasama ang bayan na tumutuligsa at tumutulong sa pagsugpo ng mga makakaliwang grupo, mga NPA, di ba yung mga grupo. At isa pa yung isang programa ni dating Pangulong Roa Duterte, yung Gigan sa Masa, na nag-umpisa po talaga, di ba? Ibalik tanaw natin ang talagang pinagbulan ng issue na yan na pinakamalaki na pinag-uusapan hanggang ngayon, di ba? At napunta na nga lang sa Chacha o sa PI para mailusot nila. Dahil itong ginigipit itong mga Duterte, di ba? Nilalagay doon sa issue na hindi naman talaga issue para lang maipasok di umano yung kanilang mga agenda katulad ng Chacha at yung PI, di ba mga katambay? Nakita naman natin ang pinagsimulan, parang kailan lang, last year lang, di ba? Yung confidential fund na wala naman sila napatunayan, VP Sara, di ba? Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Nung ginigipit ang kanyang anak na nagtatrabaho ng maayos at naglilingkod ng tapat, di ba? Walang napatunayan, pati COA, lahat may resibo na pinasa ang Office of the Vice President ni VP Sara, di ba? At yung pondo galing sa presidente, sa Office of the President galing yung binigay na pondo. Pero sa kabila noon, binakbakan nila ang BC, di ba? Bilang dating presidente, may programa siya sa istasyon ng Pastor Kibuloy, di ba? Nilatag niya lahat, di ba? Yung paninira kay VP Sara, di ba? Ibalik tanaw natin na hindi naman totoo. Ngayon, buksan niyo po, di ba? Buksan nila ang kanilang libro. At ano ang sinabi ni Pangulong Duterte? Di ba? Rotten. Di ba? Pinaka-rotten. Di ba? Napakasama ng salitang rotten, di ba? Sa yung Congress, di ba? Pinakabulok. Pinakabulok ng konstitusyon ng bansa. Ang Congress, di ba? Kasama na Senado ron. Pag sinabi mo Congress, di ba? Kamara, Senado. Dahil natuklasan din ng mga matatalino nating kababayan, lalo sa pangunguna ni Sas Rogando Sasot, na hindi nagli-liquidate ang Kongreso at ang Senado sa kanilang mga budget, di ba? Ano ang napatunayan? Pipirmahan lang nila yung budget nila 12 buwan, 12 months, ubos na. Walang resibo na silang ibibigay sa COA, di ba? Dahil gumawa ang Senado nung panahon ni Senador Lacson ng napaka-special na batas para sa kanila, di ba? Na nagsasabi sa batas na hindi sila pwedeng, saklawan ng COA, di ba? Sila, magbibigay lang sila ng detalye kung paano nila naubos ang kanilang budget. Walang resibo. Pipirmahan lang nila. Tapos na, di ba? Ano sabi ni Pangulong Duterte? Open the book, di ba? Magbigay kayo. Liquidation, resibo kung paano nyo ginagasta ang pera ng taong bayan, di ba? Diyan nag-ugat lahat, di ba? Diyan nag-ugat. Sa pangunguna, di umano, ng Kamara, ang speaker na si Martin Romualdez, di ba? Diyan po nagsimula lahat. Hanggang sa ginipit na ng ginipit, di ba? Ang programa ni Pangulong Duterte sa SMNI. Di ba mga tambay? At ganoon na rin yung Gigan sa Masa, di ba? Na nakulong pa nga yung mga angkor, yung dalawang angkor sa Congress, sa Kamara, di ba? Dahil
sila pinagbibintangan na sila ang sinasabi nila fake news. Pero hindi naman fake news dahil yun para patotoo sa mga makaliwang grupo, yung layunin nila, di ba? At saka isa pa, yung sinasabing fake news na sinabi ni Ka Eric, saka ni Dr. Badoy, yung pera, ipakita nyo sa taong bayan kung paano nyo ginagasta ang pera ng bayan. Ilabas nyo yung liquidation, resibo. Tapos natuklasan pa natin at naihayag din ni Rogando Sasot na meron silang extraordinary na hindi natin alam na napakahabang panahon, di ba? Kung paano nauubos ang pera sa Kamara at sa Senado, di ba? At yung kanilang kilalaki po na mga fund sa mga travel fund ng Kamara, Senado at ng Pangulo, di ba? Tapos yung kilalaki nilang mga sinatawag na confidential fund, di ba? Ini-issue nila kay Vice President yung 125 million pero sila, ang confidential fund nila, billion. Di ba mga tambay? It's unfair, di ba? Kaya pumutok na at ang mga tao nagising na. Pumutok na ang issue at napahiya po ang Kamara at ang Senado. Kaya ang binakbakan nila ngayon para mag-twist, di ba? Ipinasok na po nila lahat. Ang makakasira po sa Pangulong Duterte, sa pamilya, una-una ICC. Di ba? Tinutukan nila ang ICC, pinapasok nila, pinaimbestigahan na, di umano, at nakalabas na. Ano pa? Yung sa human right, di ba? Pinapasok na rin nila yung isa, di ba? Na pinatatanggal na rin yung National LCAC, di ba? Ng dayuhan. Ano pa? Inimvolve pa rin saan? Sa baril, di ba? Bagbag na baril daw ang bitbit ng mag-amang Duterte, di ba? At ganun din ang Pastor Kibuloy. Napakaraming issue dahil may issue to, may kaso na sa Amerika. Kaya hindi na dapat ito bakbakan ng Senado at ng Kamara dahil nagpapanksyon, umuusad na yung kaso ng Pastor Kibuloy sa Amerika. Ngayon, sa Pilipinas, hindi naman siya kinakasuhan pa sa korte. Nililitis siya saan? Sa Senado na hindi naman korte. Kaya hindi pinupuntahan ng ni Kibuloy ang Senado dahil hindi naman siya korte. At wala naman siyang kaso pang natatanggap na galing sa korte ng Pilipinas, di ba? Kaya ito, pero sa kabila nito mga tambay, tahimik ang ating Pangulo. Tahimik siya. Nakapokus lang siya. Kahit namumblema na, ilang araw na nagrarally ang grupo ng Pastor Kibuloy. Di ba? Ilang araw na po yan, ilang gabi. Pero ang Pangulo, tahimik ang Pangulo ng Pilipinas. Ano ang ginagawa ng Pangulo? Tinutuon na lang niya yung kanyang pang-araw-araw. Saan? Sa biyahe. Lagi na lang may schedule siya sa biyahe. Yung problema ng Pilipinas, kahit na maraming bumabati ko sa kanya, na hindi na sinasagot ng Pangulo, di ba? Nagtaytengang kawali na lang ang Pangulo ng Pilipinas ngayon, pati yung problema sa Pilipinas na napakataas na inflation ng pagkain. Ganon din ang inflation ng walang trabaho. Hindi na rin solusyonan ngayon ng pamahalaang Marcos. Basta nakapokus lang ngayon sa biyahe. Kasi itong darating na araw, bibiyahe na naman ang Pangulo, di ba? Pero yung mga problema, iiwanan sa Pilipinas, problema pa rin. Ganyan po yata ang bagong Pilipinas, magtataing ang kawali na lang ng 6 na taon, di ba? Kaya ibinalik tanaw lang natin mga katambay yung sinabi ni Pastor Kibuloy na talagang lahat ng problema nagsimula at napahiya talaga. Sa tingin ni Kamanong, napahiya ang Kamara dahil nabunyag ang kanilang napakalalaking di umanong korupsyon na mahabang panahon na nilang ginagawa. Dahil naprotektahan ng Senado, di ba, sa pangunguna ni Ping Lacson na gumawa ng isang batas na magpoprotekta sa kanilang mga confidential at extraordinary na hindi sila pwedeng i-audit ng COA. Kaya sinasabi nga ni Rogando, ito ay ginawang legal na korupsyon. Legal yung korupsyon nilang ginagawa sa bayan. Naging legal. Taon-taon, ganyan na nangyayari sa atin. Nawawaldas daw, di umano, ang kaban na napakalaking bilyon-bilyon di umano nauubos na napupunta di umano sa mga bulsa ng mga politiko, mga katambay. Yan ang mga pahayag ng mga eksperto nating kababayan, mga katambay. Kaya
nakapag-iisip na ngayon ang mga Pilipino, di ba? Kaya lumalabas na sila at nagsasalita na, di ba? Kaya lang, ang Pangulo ng Pilipinas, nananatiling may tape ang bibig sa mga issue na ito, mga tambay. Kaya wala tayong magagawa. Hintayin na lang natin kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, mga tambay. Muli po, si Kamanong po, nag-iiwan po, siyempre, taste lang. Mahalin pa rin natin ating bayan. Siyempre, protektahan natin, hindi sa giyera. Tahimik na proteksyon ang gagawin natin. Yan ang tama, di ba? Paalam. Bye-bye.